Okay guys, tara, biyahe tayo. Sama kayo. Guys, dito sa Ireland, ang traffic rules talaga kailangan i-apply mo. Hindi ka guys sa Saudi, Pilipinas, dito napaka-disiplinado ng mga driver. At mapagbigay talaga sila. May respeto sa mga kapwa driver. Yan. Papakita ko sa inyo yung mga example mamaya. Lalo na sa mga nagbabike. Yan. Maingat sila dyan. Kaya dito maraming mga bike lane. And once na may nagpa-bike sa harap mo, kailangan yung distansya mo dapat malayo talaga. At pag hindi safe mag-overtake, talagang hihintay mo yung bike, susundan mo lang siya. Hindi mo siya kailangan i-overtake sa mga alanganin. Kaya napakamahinahon ng mga driver dito. Saka yung busina ko, siguro, hindi ko pa ito nagagamit simula ako dumating dito. Mag-iisang taon na kami. Hindi ko pa nagagamit tong busina. Kasi ganun ka-disiplinado yung mga driver dito sa Ireland. Tsaka yung busina dito, hindi ka pwede magbusina-busina saan-saan kasi may oras lang. Lalo sa mga residensya, may oras lang siya. Pagpapasok ka sa residential, siguro mga 7:30 to 11. Talag. Ito na guys, yung natin, dadaanan na motorway. This is N4. Papunta dun sa bibilan natin. Medyo ulan ngayon. Gloomy. Ang speed limit na natin dito is 120. Kasi dito sa Ireland is nasa right hand yung manibela. Kaya pagdating mo dito talagang nanibago ako kasi sa Saudi nagdadrive tayo nasa kaliwa. Tapos pagdating mo dito is nasa kanan na. Kaya yung distansya ng daan medyo sa una maalanganin ka na ikaw pupunta sa gutter. Dito chill lang tayo kasi sa kabila fast lane. Once na ito guys dito sa Ireland, once na pupunta ka sa fast lane, once na mag-overtake ka, tingin sa mirror, saka ka magsisignal light. Hindi ka guys sa Pilipinas or sa Saudi, diba, nakasanayan natin signal muna bago tingin sa salamin. Dito in proper way talaga na bago mag-overtake, tingin sa salamin, saka ka magsisignal. Yeah. Tsaka hindi ka pwede mag-stay sa fast lane. Once na nakapag-overtake ka na at meron kang nasa likod na matulin din na mabilis, balik ka sa pwesto mo. Bigayan ba? Hindi yung magmamatigasan yung mga kamote sa Pilipinas sa fast lane lang, kahit mabaga sa fast lane. Hindi ganon. Diba? Dito talagang medyo madidisiplina yung driving mo, tsaka masasanay ka talaga sa tamang pagdadrive. Kaya takbo na natin, nasa 140. Mamaya punta tayo sa kanan para mag-overtake tayo. Kung lipat-ulit tayo, papakita ko sa inyo guys. Kagaya nito, maluwag, tingin sa mirror, signal. Okay, hintayin natin itong lumabas yung traffic. Palagpasan natin itong traffic dito. Saka tayo mabalik ulit.
Ayan, di ba? Ganun lang, bigayan. Pero pag traffic, pwede ka naman mag-stay niya. Today is Friday, kaya yung mga tao dito medyo rest day mode na sila. Hindi na masyadong baga umuwi. Ayan, family time. Medyo hindi pa malamig ngayon, nasa 20 pa ang temperature natin dito sa Ireland. Kaya hindi ako nag-jacket. Siguro next month pwede na mag-jacket. Going tayo dito sa southbound Dublin, papunta sa mga industrial area. Tala, ayan. Nandito pa yung mga bilihan, mga warehouse, storage. And dito, tapos na ang motorway. And mag-iba na yung speed limit. Pupunta na sa 80. Kaya medyo bagal tayo konti. Kasi minsan may camera dito. Pero hindi kagaya nga sa Saudi, puro camera. Doon konting talaga na mapapabayan kapag overspeeding. Dito hindi masyado yung camera, pero disiplinado kasi yung mga tao, kaya siguro okay lang din. Di pa tayo nagbe-breakfast, guys. Kasi nagbabawa na ako ng breakfast. Kasi pag maaga akong kumakain, nagugutom agad ako. Kaya mamaya tayo kakain ng breakfast pag papunta na doon sa job site natin. Wala tayong kasama today. Yung dalawa natin kasamang Pilipino, nauna na doon. And guys, sa mga nga pala gustong mag-apply, kasi kami dito magwa 1 year na, at galing kaming Saudi, papunta direkto dito. Yung agency ko, eto, Recruitro. Ayan. Sila yung tumulong at nagbigay ng opportunity para makapunta kami dito. Kasama ko pala yung family ko. Sabay-sabay kami nagpunta dito. Kasi yung family ko nasa Saudi, kaya diretso kami dito papunta. Sabay-sabay. Kaya praise God. Kasama ko pa rin sila dito. Magwa 1 year na kami, guys. September 5 kami dumating dito last year. Ang bilis ng panahon. Sana nga magal-tagal tayo dito para sa mga bata. Maganda yung study nila. Kasi sa Saudi ka, guys, nagbabayad tayo ng dependent fee nila. Tapos bayad din sa school. Tapos magbabayad ka sa service, sa paalagaan ng bata. Kaya hindi rin maganda yung cost of living din pag meron pang family doon. Medyo may kamahalan talaga. Hindi kaya ng isa yung nagtatrabaho. Pero dalawa naman kami ni Mrs. may work doon, kaya medyo tumagal kami. Pero nga hindi rin namin expect na mapupunta kami dito, makakapag-work ako dito sa Ireland. And glory to God lang, kasi nabigyan tayo ng another opportunity. May iba yung environment. And plan talaga ni Lord makapunta kami dito, kasi answer prayer yung pagpunta namin dito. Answer prayer, kasi choice lang namin dati, uwi na ng Pilipinas, hindi na pupunta kung saan direct sa Pilipinas. Pero yun nga, dumating nga itong opportunity natin. Nag-message lang sa akin sa LinkedIn, Recruitro. Yan, wala akong binayaran dito, guys, sa Recruitro. Wala kaming binayaran.
And lahat sila na yung bahala, employer. And yun nga, natanggap tayo dito. Yun guys. Malakas na ang ulan. Kaya slowly lang tayo para safe. Kung maulan yung araw ngayon, maulan ang araw na to guys. And sana sa pupunta nating location hindi maulan. Kasi lugi tayo kasi nasa labas ang trabaho natin. Pero yung ulan naman dito hindi naman talaga matagal. Yung dadaan lang tapos wala na. Balik uli. Alam nyo naman, yung mga taga-Ireland, yan, yung weather dito talagang crazy. It's crazy weather. Mamaya ulan, hangin, sa araw, mamaya uli, hangin, lamig. Medyo gutom na tayo guys. Siguro kakain tayo pagdating doon sa sa store muna. Gutom na. Alam nyo ba, yung trabaho namin dito hindi naman masyadong pagod, pero yung makipag-usap ka ng Englishan maghapon, doon ako napapagod. Kasi sa Saudi, yung English natin medyo pumurol eh. Kasi pag nakausap natin yung mga doon, katrabaho natin na ibang lahi din, one word lang para magkaintindihan kayo. Sabihin, yala, mag-English ka konti. Go, me, go. Ganun lang. No, you, me, out. Go. Tapos sasabihin, pagkain na, eat kalas. Yeah, di ba? May English tsaka Arabic. hindi dire-diretso. Pa one word na English. Kaya wala na. Pagdating dito talagang, oh no. It's nosebleed. But at least napapractice natin yung natin dito, English, di ba? Kaya medyo nasasanay na tayo. Yung mga bata dito, okay na din. It's stable na sa school, happy, enjoy, daming playtime. Nakakapalaro sila sa labas. Mga kalaro nila, mga neighbors. Hindi kagaya sa Saudi, pag after school, sa bahay lang. Pasyalan namin sa Saudi, sa mall, lakad-lakad. Medyo wala silang social life sa mga bata na makipaglaro, na merong freedom makipaglaro outside. Kasi nga syempre nakakatakot din pabayaan yung mga bata pag nandun sa sa Saudi, nasa labas. Tsaka mainit. Dito si Jaden talagang happy siya kasi marami siyang palaro. Minsan umuwi ng alas 9, nandun lang sa baba sa garden, sa playground nila. Tsaka happy ako kasi happy sila. Yun ang importante. Makita mong masaya yung mga anak mo, masaya ka na din. Lahat tindisin mo syempre para sa pamilya. Pero actually, yung cost of living dito mahal. Yung bahay nga, rental, medyo yun ang nagpapabigat dito. Talagang mahal lang rent ang upa, or bibili ka ng bahay, kailangan mag-ipon talaga. Pero God's willing, yan, karoon tayo ng sarili bahay dito. Sipag-sipag lang. Guys, palapit na tayo. And later ulit.
And see you. Punta tayo sa site natin. Okay, bye!